papalitan natin ng seal ng Office of the President. Naku, meron sigurong mga napraneng dyan sa Malacanang nung narinig nila yung litanya na yun. Itong si Bibi Sara. Tinanggal ko lang kasi iba kasi Madaming ninervyos yung tinanggal nitong si BP yung yung tawag dito. Yung selyo ng Office of the Vice President. Palitan na yan. yung opisina, iba din yung pangangamba niya. Pero Ayan na! Papalitan yung Vice President seal ng Presidential seal. Gagawa na naman ng kwento yung mga taga-kabilang kubol nito. Sisiraan na naman nila at sisiraan si Vice President. Sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Alam nyo, sa kagagawa nyo ng ganyan, nai-immune na yung taong bayan. Sa kagagawa ninyo ng kwento at kasinungalingan, hindi na kayo pinaniniwalaan. Totoo. Tama, may punto si Sir Duque dyan, no? Yung obserbasyon na yun ay napaka-valid kasi sa sobrang daming pambababoy na ginagawa kay VP Sara dyan sa House of Representatives, yung mga aso ni Tambaluslo, siya si Marcos Jr., yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano man ang sinasabi ho ng mga aso nitong si Marcos Jr. ngayon dito kay VP Sara, wala nang naniniwala. Confidential fund. Paano kami maniniwala sa confidential fund? Yung ginagawang pagnanakaw ng administrasyon na to, talagang napakatindi. Paano papaniwalaan ng ating mga kababayan yung mga aligasyon dito kay Vice President Sara Duterte dyan sa confidential fund na yan? Kung pagka sinabi ng Estado na safe ang Pilipinas at hindi talamak ang krimen sa ating bansa, taluwas naman ho ito sa nangyayari sa mga nakikita ng ating mga kababayan sa social media at sa kalsada. Yun na lang ho mga kababayan. Paano natin paniniwalaan ang sasabihin ng administrasyon na to kaugnay dyan sa confidential fund na yan? Gayong dun sa mga simpleng bagay na ibinabalita ng administrasyon ni Bangag, puro kasinungalingan. Yun lang ho yun. Ituloy nyo lang yan. Tuloy-tuloy lang. Magmumukha lang kayong mga tanga at gago. Kita nyo naman yung sigaw ng tao. Di ba? Diyan sa Maynila. Oh, kita nyo? May pa I love you pa nga eh. Tandaan ninyo, you can never put a good man down. Yan ang testimony kay former President Duterte. Kaya yung mga anak niya, pag kumilos niyan, bantay kayo. Kami, na mga supporter, na mga Duterte, tuwang-tuwa kami at masaya kami na nangangampanya na si Vice President Sara Duterte. Ma'am, tuloy niyo po yan. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo palagi. At nandito lang ang mga supporters ninyo palaging nakasubaybay sa bawat kilos ninyo. Ito yung mga bagay na wala diyan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung mga vlogger na kagaya nitong si Sir. Napaka-organic ho no. Hindi ho kagaya nitong mga vlogger nilang mga Talyanista at Ensaymada. Yan ho mga bayarang vlogger ho yan. Kumukubra ho yan sa administrasyon. Iba ho yung kanilang sahod sa YT o FB, iba ho yung sahod nila. Kumbaga pang lang yun, ika nga, baka pang soft drinks lang ho nila yan. Hindi ho daang libo. Sa tingin natin hindi ho daang libo ang binabayad dyan sa mga vlogger na yan ng administrasyon para ipagtanggol yung mga kamalian na ginagawa nitong si Marcos Jr. Hindi ho birong pirang pinag-uusapan dyan sa mga Ensaymada at Talyanista vlogger na yan. Lalo na yung mga dating vlogger ni Tatay Digong na talagang ang gagaling sumalansan. Pero nung nakatanggap na ho sila, wala nang atrasan nila. Kumbaga, napasubo lang yung iba dyan. Akala nila talagang pampalubag loob yung mga tinanggap nila nung una. Noong umabot na dun sa puntong sukdulan, ika nga, yung no more turning back.
doon na ho sila natiklo at wala na ho silang magawa kung hindi pagpatuloy, pagtanggol ang mga kahit alam ho nila, wala na hong ano sa kanila, wala na pagsisiyasat sa mga ebidensya o wala na pagsisiyasat sa mga polisiya, basta pikit mata na lang ho nilang ipagtatanggol, matakay yung 20 pesos ng bigas. Talagang palong-paluho sila kesyo nagpapalakpakan ito mga ensaymada at alyanista. Yes! Natupad na ni Marcos Jr. ang pangako niya noong 2022 presidential election. Pero kahit sila ho naniniwala tayo, alam ho nila na hindi natupad ni Marcos Jr. yung kanyang pinapangako, yung kanyang pangako noong 2022 presidential election. Oo, bumaba sa kadiwa at doon sa mga piling tindahan na pagmamay-ari ng mga mayor at barangay captain. Doon bumaba. Pero doon sa merkado talaga, sa palengke, hindi imposible ho yun mga kababayan. Hindi malabo hong mangyari yun. Ngayon, yung bigas na ibinebenta ng tag 20 pesos, kagaya na sinabi nitong si Kong Dante, makikipagkompetensya pa yan sa presyo ng napuproduce na palay, bigas ng ating mga magsasaka. Hindi ho ano yan. Niwala kayo sa sinasabi ni Claire Castro na ani yan ng ating mga magsasaka. Patuloy nyo lang ho yung paniniwala na yan. Dahil pag meron kayong pinaniwala ang salita na lubaba sa bibig nitong si Claire Castro, iboto nyo na rin ho yung mga alyansa na yan. Yun lang ho sinasabi ko sa inyo. Pero sigurado naman tayo dito sa PH Update, mulat na ho yung ating mga kasama dito. At dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan ho natin itong may lalalawang pa oversight function itong si Soto. Ako natakuha, naging Senate President ka na't lahat oversight function. Pakinggan ho natin mga kabayan. On the law of the sea. Pero nideklara natin yung sarili natin talagang maritime zones. Hindi namin napasa pero pinasa ni Senator Tolentino in the 19th Congress. Pinirmahan ng Pangulo. I'm saying oversight. That is the most important thing also that the senators should be doing. And congressmen for that matter. Hindi lang mga bill na pinasa mo dati or bill na ipapasa mo or mga batas na ipapasa mo. Importante yung naipasa mo dati ay mag-oversight function ka ron. Tignan mo kung ini-execute ng tama. Katulad ng 10264 ng Philippine Maritime Zones Act. Yun ay dapat naming gawin at gagawin namin. Karoon kami ng overseeing yung kung paano pinapatok ng Executive Department yung mga batas na yun patungkol sa West Philippine Sea. Siguro madagdag ko yung kay Senator Tito Soto. Ako? Yung batas na yon sa mga naungkat namin kahapon, kaya gusto ng China na manalo yung pro-China senatoriables. Sino Gusto ba yun? nilang ma-repeal yung batas na yun. Sino ba yun? Senator Robin Padilla, inendorso mo, nagkakalat. Sino ba yung mga pro-China senator? Ano bang gusto nilang i-repeal na batas? Magpangalan ka, Brad. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Magpangalan ka. Aral ka ng aral. Wala ka namang anak ng toko. Ayan, maya nakikita mo, nasa ibang bansa, aral ng aral, nakatoga pa. Pangalanan mo kung sino yung mga pro-China senator, sabay natin banatan dito. At rektahin natin tanongin kung gusto nilang i-repeal yung batas na kung ano man yung repeal na sinasabi mo na yan. Di ba? Huwag yung puro parinig. Parang ikaw si Amy, dapat talaga kayong magsama-sama dyan sa alyansa, lagya ka. Isa sa pinakawalang kwentang naging senador ng Pilipinas. Nabudol niya ho itong si Tatay Digong noong 2019 eh. Diba? Magkakasabay sila nila Senator Bato. Senator Bato, Senator Bongo, Senator si Tolentino, magkakasama ho sila. Endorse yung Tatay Digong. Ngayon, ito ho, nung nagbago ng ihip ng hangin, bigla ho siyang cambio ho siya, punta ho siya dito kay Marcos Jr. Tigilan mo pagpaparinig, diretsuin mo kami kung sino yung mga gustong mag-repeal dyan sa batas na yan. Gusto nilang ma-repeal. Wala nang oversight nun kung repealed na yon. Hindi na ipapatupad. So tuloy-tuloy pa rin yung... Ang sigurado dito, Brad, talo ka. Panalo to. Hoy. Ang sigurado dito, Brad, talo ka. Talo si Tolentino, panalo si Marcoleta. Yun ang sigurado dito. Sakit, no?
Yun ang sigurado dito. Maliban doon, ngayong mga panahon na to, lahat walang kasiguraduhan. Isa pa lang ang sigurado ngayong mga panahon na to. Panalo si Marcoleta, talo si Tolentino. Yun ho sigurado. Banta. Hindi lang pambubuli, kanila na yon. So maliwanag yun doon sa mga naungkat namin kahapon at ang nagsalita mismo nito ay ang National Security Council. Attorney Abalos. Siguro malinaw sa lahat na ang team ng Alyansa ay pro-Philippines. Hindi. Pro-Philippines? Hindi totoo yan. Pambubudol na naman yung pro-Philippines na yan. Kailanman dyan sa alyansa na yan, wala akong nakita ni isang pro-Philippines. Pro-Marcos meron. Oo, naniniwala ako, pro-Marcos. Pero pro-Philippines, wala ko tayong nakikitang pro-Philippines dito sa mga walang yang to. Yun ang ating sigurado dito. Kung pro-Philippines kayo, prioridad ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Magsalita ho kayo dyan sa mga walang kanang pamimigay ng ayuda. Magsalita ho kayo dyan sa 20 pesos na bigas na yan na kung saan isasubsidy ng gobyerno. Yun, magpag-usapan natin yun. Yung paglilipat ng pondo sa PhilHealth. Kung yun ang mga pinag-uusapan nyo, pro-Philippines kayo. Kayo mga pro-mambubudol. Kayo pro-Marcos Jr. Yan kayo pro. Pero pagka pro-Pilipino pinag-uusapan, di kayo kasali lahat, di kayo lahat kasali doon. Makapagsalita ng pro-Philippines kayo, ikaw talaga, Abalos, linalaglag ka ng mga kasama mo't lahat-lahat, di mo pa alam. Ganyan kakahina, kaya hindi ka pwedeng maging Senador Brad. Ito pa siya sigurado. Mananalo si Marcoleta, matatalo yung si Abalos. Pambihira, naglabas ka ng bilyon at lahat-lahat. Base ho yun doon sa mga naglabas ang nung mga nakalipas na panahon. Di umano, merong mga lumabas na article na di umano, napakalaking pera na binaldas niyang si Abalos sa kampanya na to. Nakita nyo naman ho. Naglalaki ang billboard, kaliwat ka ng poster, di ba? Pagmumukha niya, nakabalandra sa kalsada, sa highway, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kumusta naman sa survey? Tinatalo ho siya nito. Ito, sikap lang. Taong bayan ang nangangampanya sa kanya kasi para siya sa tao, hindi nyo malulokong ating mga kababayan. Kahit gamitin nyo pa yung issue ng China, ito ang nagdudumilat na katotohanan ngayon. Kayong mga kandidato ni Bangag, ni isa, wala kayong sinasabi kaugnay sa mga issue na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan nyo to. Kayo dyan, makinig kayo. Dahil hindi kayo mananalo dyan sa estratehiya nyo na yan. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Hindi na pwede yan ngayong mga panahon na to, mga brad. Importante ang sovereignty, ang soberenya ng Pilipinas. At malinaw sa bawat Sovereignty ka na sovereignty. Yung mga illegal na droga, yung mga kriminal nagkalat sa karsada. Aanay mo pa yung sovereignty mo naman, yung lahat ng kabataan, lahat lang sa droga. Anak ng trokwa. Sovereignty, importante, mahalaga yan. Pag-usapan natin yung sovereignty, kung yung amo nyo, hindi niya isinuko si Tatay Digong. Kayo sa lahat ng kandidato, ang pinaka walang karapatang magkwento sa amin kaugnay dyan sa sovereignty na yan. Tandaan mo yan na Abalos. Kayo sa lahat ng kandidato ng pagkasenador, kayo ang pinaka walang karapatang magsabi sa amin, magturo sa amin na sovereignty. Huwag nyo kaming turuan yan. Baka sa inyo namin ituro yan. Ang tunay na malaya, kung merong korteng gumagana, hindi nila isusuko yung kababayan nilang Pilipino sa mga banyaga. Hindi ho gagawin yon ng isang malayang bansa. Ginawa yon ng amo nyo. For your information, baka natutulog ka. FYI. Langya isa ka. dito, maski nasa kwartong ito. Sovereignty. But first things first. Bangag na lahat ng Malaki kabataan, sila, sovereignty maliit ka pa tayo. dyan. Siguro these are things to be learned. At anong dapat gawin natin? Unang-una, through the budget. No? Bigyan natin mas lalo ang itong mga Coast Guard natin, kita naman natin from the oil spill na nangyari, talagang kulang na kulang. Sa mga Southern Seaboard natin, yung mga smuggling, talagang kulang. No? Kaya dapat ponduhan talaga natin ang gusto ito. This is for our own, not only about China. Di ba natin pinonduhan? Nung nagdaang budget, anong ginawa ng House of Representatives? Huwag kayo puro dakdak. Bakit hindi nyo kondinahin yung pagtapyas
sa pondo para sa AFP Modernization Program. Mga kababayan, sa hindi ho nakakaintindi dun sa AFP Modernization Program, yun ho ang pondo para pagandahin ang ating mga kagamitan. Pandigma, mapalupa, mapadagat, basta modernization ho yan. Kumbaga, imo-modernize ho nila, bibili tayo ng mga bagong teknolohiya. Okay, siguro mga radar system, mga bagong vapor. Anong ginawa ng House of Representatives? Huwag mo kaming paandaran diyan sa modernization na yan. Dahil ang mismong administrasyon na nag-i-endorse sa inyo, binaboy ang AFP modernization na yan. Visit ka. Pangalawa, meron kami, ako'y DILG, meron kami PNP Maritime. Nako. Buong Pilipinas po iyan. Siguro dahil maano sa West Philippine Sea, dito rin natin ibuhos ang resources. Kasi gasolina lang yan, napakamahal na yan eh. No? Tignan natin. No? At pangatlo, aside from this, yung sinasabi nating law of the sea, yung sea lanes na sinasabi ni Senator Tolentino at yung sinasabi ni Tito Soto, let's make sure that this will remain for the interest of our republic, of our people. Kaya nga, importante sa mga nakikinig ngayon, pakinggan nyo maigi ang plataforma ng alyansa. Lahat po ito ay pro-Philippines. Tandaan nyo po yan. Wow. As long as we are here. No? Ni isa sa mga yan, walang pro-Philippines. Manwala ho kayo sa akin. Ako dito, di ako tumatakbo ng kung anumang pwesto sa pamahalaan. Pagkaya ang sinabi ng isang kandidato na pro-Philippines siya, pero taliwas naman ho sa ginagawa niya, binubudulo kayo niyan. Manwala ho kayo kay PH Update. Pro-Philippines, di ka nga kayo makapagsalita kaugnay sa kriminalidad sa Pilipinas. Pro-Philippines kayo. Yung issue na yon, direktang natatamaan ng ordinaryong Pilipino. Pro-Philippines kayo. Pondo ng PhilHealth, ilinipat ng bangag yung pinuno. Hindi kayo nagsasalita. Pro-Philippines kayo yan. Yung issue na ron, direktang natatamaan ng mga ordinaryong Pilipinong mahihirap. Pro-Philippines kayo nun? Pambihira. Bycam report na kulang-kulang, hindi nyo man lamang mapahapyawan dahil natatakot kayo kay Tambaluslos. Yung mga ginawa nilang anomalya dun sa Bycam report na dapat dumaan sa plenaryo ang pagdadagdag o pagbabawas o paglalagay ng mga figura. Hindi kayo makaimik. Pro-Philippines kayo niyan. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Kung ganyan na lang lahat talaga mga pro-Philippines, wala na. Magsialis na ho tayo, anak ng tokwa. Pro-Philippines, seryoso ka? Singot ka muna bago ka maging pro-Philippines. Buisit ka. Sovereignty. Wala na, ubus na mga kabataan natin. Bangag na lahat. Anak ng tokwa. Bumabaha ng droga. Sovereignty ka pa? Langyang yan. Wala problema. Yung ibang mga kandidato, ibida nila sa amin yung sovereignty na yan. Yung West Philippine Sea. Papakinggan namin. Pero kung kayong mga kandidato na kung saan ang pinuno nyo, binenta, pinamigay ang kapwa niya Pilipino, wala kayong karapatang magsabi ng sovereignty. Baka ang angas, akala mo talaga may binugo sovereignty. Mga ulol. Sorry, pasensya na ho, pasensya na. Nadala lang. Sa lahat kasi ng mga kandidato, sila pa ang merong lakas ng loob na magkwento ng sovereignty sa atin. Sovereignty. Wala po, at hindi lang siguro yun, kung talagang ang mga mangingis. Tayo ay mga pro-bangag. Period. Kayo mga pro-bangag. Tapos. Hindi lang naman sa Pangasinan, sa Villasis. Hanggang Sambales po ito lahat ito. Kasi siguro tignan natin how we could also help our fisher folks. No? Tulungan na rin natin sila. Through some other way. Anyway, marami ka namang mga pondo dyan. Through AX, TUPAD, no? Kung AKAP. Siguro unahin na po natin ang mga pamilya nila. Maraming salamat po. Thank you. Kung wala na pong karagdagang insights, we move on to the next reporter. Kindly state your name, media organization, and question. Yes, good afternoon, Catherine Valente from the Manila Times. So related din sa China issue, sinabi po kahapon ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the Philippine elections and may mga Chinese state sponsor. So pagka natalo itong mga kandidato na to, nag-interfere ang China. Siniset na nilang, kumbaga nagkakaroon na tayo ng mind conditioning, natalo yung mga taga-alyansa dahil nagkaroon ng Chinese interference sa ating eleksyon. Activities daw po that tend to support senatorial candidates who are pro-China.
And they are also working against Saka pa. those who are anti-China. So what's your thought on this, sir? Thank you po. Senator Tolentino. Inuubo na tuloy ako dyan sa... Alam niyo po, kahapon nilabas ko yung mga dokumento para patunayan na yung sinabi mo ay hindi haka-haka. Para patunayan na hindi lang sa atin, dito sa bansa natin, kung hindi nagmumula sa China yung kumpas kung ano yung gagawin. Noong November 8, 2024, pinirmahan yung Maritime Zones Law. November 12, nagkaroon na ng order ang Chinese Embassy kung ano yung gagawin. Umulan na po ng batikos. Umulan na ng batikos sa akin. Siguro sa akin, 100,000 kagad yung negatives sa presidente at sa lahat. Bakit kayo nagpasa ng ganyang batas? Kalokohan yan. Hindi nyo ba naintindihan yan? Makakasira sa... Ano ba yung batas na ginawa mo na yan? Visit na batas na yan. Ano ba yung batas na ginawa mo na yan? Ba't di ko alam? Di ko kasi updated sa ganap nitong walang kwentang... Sa pinaka naging kung walang kwenta si Pacquiao, isa yan ang susunod kay Pacquiao. 61, huwag nyo iboto yung Tolentino na yan. Wala akong kwentang nilalang yan. Okay, ano ba yung batas na binagmamalaki mo na yan? Para saan ba yung batas na yan? ang issue dito, Brad, alam mo ano issue? Malamang ngayon ramdam mo na. Alam mo na kung ano issue. Sigurado ako. Alam mo ang sinasabi ko. Judgment call mo, Brad, palpak. Yung pagtalon mo sa bakod ni Bangag, mali. Tama, mali. Oh, yan sinasabi natin. Alam mo, tinutukoy ko, malaki ang pagsisisi mo sa paglipat mo sa mga bangag. Oh, kung mabibigyan ka lang ng pangalawang pagkakataon, ako'y naniniwala. Tayo dito sa PH Update, hindi ka aalis sa tabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mabibigyan ka lang ng pagkakataon. Pero nakapasubo ka na, ika nga. Kaya ngayon, nakikipagsabayan ka na. Nakikipagbalagbagan ka na. Yung mga dati mong kasama, tinatag mo sila bilang mga pro-China. Oh, ganyan naman ho talaga dito sa administrasyon na to. Pagka kayo hindi ayon sa naratibo nila, ipapalabasin nila na ikaw ganito, ikaw ganyan. Hindi ka pro-Pilipino. Kami lang ang pro-Pilipino. Mali, Tolentino. Kayo pro-bangag. Ha? Mga pro-bangag kayo, hindi kayo pro-Pilipino. Huwag nyo kaming lecturean sa sovereignty, huwag nyo kaming lecturean sa pagmamahal sa bansa, huwag nyo kaming lecturean sa pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi ko sinasabing tayo dito, mas mahusay ako sa inyo, mas magaling ako. Walang ganon. Ang sinasabi lang ho natin dito, pagdating sa prinsipyo at paninindigan, walang maaasahan ng sambayan ng Pilipino dito sa grupo ng alyansa na to. Once in a while, kailangan mo talaga natin silipin yung mga pinaggagawa nitong Mga tao po nagpapanggap na tao na hindi tao. Tao! Nagpapanggap na estudyante, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na businessman, Nagpapanggap ng pogi, oo, nagpapanggap tayong pogi. Pero nagpapanggap ng businessman, nagpapanggap ng estudyante, hindi. Ako isang usisero sa social media. Ganun lang yun. Walang pagpapanggap. What you see is what you get. Panggap-panggap. Kailangan panggap-panggap. panggap na maestra. Nag-uusap, naingganyo po yung mga kababayan natin. In a matter of days, nag-report po yung binanggit ko kahapon na kumpanya, naka 54,000 kagad sila na organic. Nag-report sila sa ambassador ng China. Si Ambassador Wang, na sinasabi lagi, ay patuloy ang pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Subalit marami tayong mga kaibigang nalilinlang. Ganon din po sa Pangasinan. Talamak po ang trolls dito. Yung gobernador nyo, yung mga mayors nyo rito, kung tamaan ng trolls, yung kanilang structure, nagsisimula po sa Beijing, pababa sa embassy, tapos meron silang mga kumpanya, at meron naman mga sub-companies na nag-organize local. Ito po, ito pinlas ko. Ito, hindi na maintindihan ito. Ito po yung kahapon, ito yung kontrata ng isang kumpanya, Infinitus, sa Makati ito. Tinake down na raw yung Facebook kaninang umaga o kagabi. Hindi pa sila nagre-reply.
mukhang pinatawag ito na hindi pa rin nagre-reply ang China. Kaya ako hinihiling ko sa DFA, kay Secretary Manalo, I call upon the good Secretary of the Department of Foreign Affairs to summon today, Biyernes ngayon, the Ambassador of the People's Republic of China to explain this interference in our domestic affairs, which is a clear transgression of our sovereignty. Isang karumal. Kung habang nandyan yung amo nyo, kung gegera kayo, gumera na kayo. Gamitin nyo na yung mga missile ni Gibo. Yun naman ang ano dyan. Ano bang endgame nyo dyan? Kung hindi nyo makuha sa election, idadaan nyo sa brute force. Diba? Ganun lang naman yan. Lalo na yung 2028. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi pa itulutan ni Marcos Jr. na basta-basta niya na lang iiwanan ang Panguluhan na hindi siya gagawa ng eksena na kung saan posibleng ikapahamak ng marami sa ating mga kababayan. Maniwala ko kayo sa akin. Siniset na ho nila yung tono. Siniset na ho nila na ito yung mga yung mga submarine drone, yung ganito ganyan, di ba? Siniset na ho nila yung stage para kung sakaling dumating yung pinaka kinatatakutan ng lahat. Wala ho tayong ibang sisisihin dyan, kundi yung mga magagaling na congressman at senador na imbis na i-de-escalate ang sitwasyon, kita nyo naman ho yan mga kababayan. Nagkakaroon ho tayo ng patutsadahan, nagkakaroon ho tayo, dapat sana diplomasya. Kaya nga meron tayong mga, kung tawagin diplomatic channel sa magkabilang bansa. Na pag-usapan natin yung mga hindi mapagkasunduan. Pero hindi ho tayo pro-China dito ha. As much as possible kasi sa totoo lang ayaw kong pakialaman yung issue ng China na yan. Ayaw kong sausawan yan. Bakit kanyo? Napaka-raming hindi nakakaintindi pero pinipilit nilang isama yung sarili nila sa usapan. Tayo kasi nung mga nakalipas na panahon, talagang i-discuss na ho natin yan. Kung bakit yung understanding ng ating mga kababayan dyan sa issue na yan, nandun pa lang sa surface, pero pinipilit na ho nilang makipagbardagulan. Kung hindi ho natin maintindihan, wag ho tayong basta-basta maniwala at wag ho tayong magpadala sa ating emosyon sa mga nakikita at sinasabi ng mga pro-bangag candidate na to. Okay? Wag ho tayong basta-basta maniwala. Ang prinsipyo ko lang dito, hindi lang China ang ating mga kaagawan sa mga pinag-aagawang bahura dyan sa West Philippine Sea. Okay? Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Taiwan, nandyan ang Malaysia, nandyan ang yun yung mga bansa na yon, nandyan ang China. Kung yung standard na ipinapataw natin dito sa China, gayong kaagawan din natin yung mga nabanggit ko na bansa, dapat yung standard na ipinapataw natin dito sa isang bansa na to, ipataw natin sa lahat. Yung iba ho kasing bato-bato dyan, ang kaagawan natin, kunyari, Taiwan, sila lang, hindi kasama ang China. Lagi yung ganun, meron ho tayong dispute sa iba't ibang mga bansa dyan sa West Philippine Sea. Okay? Hindi lang ho China. Pero ito ho hindi maintindihan ng ating mga kababayan na dinidemonize ng pamahalaan ng China sa kadahilanan na yun ang naratibo ng mga Amerikano. Okay? Malalim ho yan. Malalim ho yung issue na yan. Malalim ho yan. Hindi naman ho porket West Philippines silang pinag-uusapan natin dito. Nandiyan ho, pagka pumasok na ho yung West Philippines na yan, papasok na yung interest ng mga Amerikano dyan. At kung sakaling sumali ho sila dyan sa issue na yan, tandaan nyo ho yan, hindi naman ho sasali ang mga Amerikano na yan para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sasali ho yung mga yan para maitulak ang kanilang interes diyan sa bahagi ng ng katubigan dito sa Asia. Okay? Huwag ho kayong basta-basta magpabudol. Tayo ho dapat ating yan makapangisda ng malaya diyan ang ating mga mangingisda, kung ano man ang gawin na pang-sisiil sa atin ng bansang China, kailangan ho natin itong questionin, kailangan ho natin magkilos protesta, pero hindi para sa umabot na makipaggera. Na kung saan itong mga individual na kagaya nitong si Tolentino, hindi natin malaman kung ano nga bang stand nila dyan. Ano bang gusto nyo? Pagka meron lang issue itong si Marcos Jr., dyan lang natin pinapainit yung West Philippine Sea. Pagka walang issue itong si Bangag, hindi natin papainitin itong issue na to. Kasi wala na si Tatay Digong, nasa The Hague, Netherlands na. Si BP Sara, hindi nyo na mababartagul yan. Takot nyo na lang sa kanya. Tuloy. Malinaw ho,
Sa social media, kung hindi ho tayo ganun kalalim ang ating pagkakaintindi sa mga bagay-bagay na ating nababasa at napapanood, mas mainam na maging meron na lang muna tayo na kung saan yung tipong mga meron na napanood mo, hindi mo naiintindihan as much as possible para hindi ka na lang makaragdag sa confusion ng ibang mga kababayan natin na hindi ka na lang makapagpasiklab sa pagkakalito ng marami sa ating mga kababayan, mas mainam na panuuri na lang natin at pag-aralan natin na maigi yung sitwasyon. Yan ho kasing issue na yan. Di lang naman ho ngayong panahon ni Marcos Jr. yan. Way back yan ho, nung panahon pa nitong si Marcos Sr., nandyan na ho yung dispute na yan dyan sa West Philippine Sea. Hindi ho nasolusyonan sa napakahabang panahon dahil nga ho, malakas ang bansa nila. Pagka sinabi nila na ganito gagawin namin, ganyan yung gagawin namin, ano magagawa natin? Sige nga. Halimbawa, padalaan ng isang sandaang destroyer yung West Philippine Sea na yan. Sinabi nila wala makakapasok. Ano palag natin? Di ako pro-China dito, pero doon ako sa realistic, ika nga. Doon ako sa makatotohanan. Di ba? Doon ako sa makatotohanan. Alam niyo ho ba kung ano nangyayari sa mga matatapang? Nakita niyo ho ba yung road rage? Yung isa naka-SUV, yung isa naka-motor. Di ba? Ganun nangyari. Ang angas, nagkikipagsabayan siya. Yung naka-SUV, ayaw pa niyang bumunot. Nung bumunot siya, yun, bulag tayong ama. O yung anak nakatakbo. O, yun ho ang senaryong makikita natin dyan sa West Philippine Sea pag nagkataon. Pag nagpilit itong mga anak na to, kagaya nung anak nung yung kaysa ginitgit daw siya. Diba? Yan. Yun ho si Tolentino. At yung ama, ang sambayan ng Pilipino. Ito yung mga anak. Yung mga, ginitgit ako. Ganyan ho sila. Yung naka-SUV, yun ang China. Pagka linabasan tayo ng bakal, talagang paplakda tayo sigurado. Kahit tulungan ho tayo ng Amerika, trade war nga, di sila umakapalag anong nangyari kay Trump? Tiklop! Asa na yung tariff war nila? Sino nanalo? China! Masakit mong sabihin, dahil kaaway nyo ang China, pagdating sa tariff war, hindi umubra ang Amerika. One China, zero Amerika. Kung sa tariff war di sila manalo, masyado kasi kayong bilib sa mga puti na yan. Yan mga kapwa natin Asyano yan. Yan malapit sa ating bansa yan. Yang mga bansa na yan, nagbuboom ang kanilang mga ekonomiya. Bakit? Pagka yumaman ang Amerika, kung gusto natin mangumersyo ng mga produktong galing Amerika, kaya ba natin gawin yun? Layo nun. Kung gusto nating mangumersyo, lumapit tayo dun sa ating mga bansang malalapit sa Pilipinas. Yung mga bansang isang kembot lang, nandyan ka na. Ano yan? Ano yung mga nagbo-boom na bansa na yan? Amerika tuloy. China. Ano pa ba? Mga Japan, Korea, yan mga yan. Taiwan, yan mga bansang nagbo-boom na pagka dyan ka nag-piggyback, mahahawa ka doon sa kanilang mindset. Ang mindset kasi natin, itong mga pro-bangag na to, ito yung mga problema ng Pilipinas. Sila ho talaga ang literal na salot. Napababad tayo dito sa West Philippine Sea issue na to. 1 oras tong press con nyo na to. Nakanantawa kung isa-isayin ko mga punto nyo dito, baka di tayo matapos. Tumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Lahat pinakialaman nila, pati sa malls. Hindi ko lang nadala noon sa hearing ng mga gadgets kasi nasa husgado na cases were filed against several Chinese sa El Grande, sa Subic, final na sa Regional Trial Court Branch 36 sa Tarlac. Cases were filed in Makati. Cases were filed in Palawan. Pending po lahat ito. Ito po yung mga pumapasok sa mga malls. Kunyari, nag-uusap yung dalawang magkaibigan, sasali sila, kasali na rin sila. At ang iniimbestigahan ngayon ng NBI, kung paano sila link doon sa mga online scams to finance their activities. Marami na-scam hindi lang fake news. So, ganong kalalim na yung ginawa nila. Imbestigahan yung online scam na yan. In need of legislation tayo habang eleksyon. Langya ka. Imbestiga pa more. Department of Science and Technology. Talo. Talo. Ang sigurado, talo ka, Brad. Ang panalo, si Marcoleta.
Ang panalo si Pastor Kibuloy. Ang panalo si Senator Bato de la Rosa. Ang panalo si Senator Philip Salvador. Senator Christopher Bongo. Lambino. Hinlo. Mata. Rodriguez. Ha? Sila ho ang panalo. Ikaw, talo ka. Kasi pro-bangag ka. Yun. DICT, PhilHealth, nahak lahat nila. At marami pa hong iba na hindi ko babanggitin dahil nakakahiya na napasok yung mga ganong ahensya. Ang ibig ko pong sabihin, pinakialaman tayo ng China at papunta doon sa tanong mo, pati itong eleksyon na ito, pati itong 2025 elections, gusto nila. So pagka natalo ka, nakialaman China. Di ka nga pumapasok sa survey. Ibig sabihin pati survey, pinakialaman na rin nila. Hirap, no? Yan ang nga ba sinasabi natin, no? Yung mga decision natin sa buhay, ayusin natin. Oh, ano na ako dito, napasarap na upo ko. Oh, paano ba yan? Di ba? Paano ba yan? Oh, yan ang sinasabi. Masyado ka kasing impulsive mag-desisyon. Nakita mo lang nanalo tong si Marcos Jr., sabay punta ka sa kanya. Oh, di ba? Yan sinasabi natin. Huwag ka masyadong apurado. Lugar na isa ka sa mga kinakampanya namin dito, isa ka ngayon sa mga nababanatan dahil lumabas ang tunay na kulay mo. Sa bagay, kung yung pagpananatili mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa lamang pagpabalat kayo, mas mainam na umalis ka na talaga. At least itong mga kasama natin dito sa Duterte, yan ang mga solido at talagang tunay na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kasi sa lahat ng kandidato, sila lang ho ang pumupuna sa mga kalokohan ng administrasyon. Yung mga ticket ng Dilawan at Pinklawan, binabanatan ba nila si Bangag? Yaang si Kirubin, yaang si Bam Aquino, yaang si Kiko Matching, di ba? Binabanatan ba nila yung administrasyon? Nakakarinig ho ba kayo ng pagpuna? Di ba? Binanatan nga sila ni Guanzon. Binanatan ho niya yung mga dating niyang kasama na bumibira kay Marcos Jr. Ngayon nakikisapakat sila. Ini-endorso pa ho nila yung mga kandidato nitong si Bangag. Ang nakaupo ay pro-China senators na mayorya. Gusto nila ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Law. Tingnan niyo po itong, can we have some of the, yung mga utos para kay Presidente. Meron ditong mga messages na, ito po, ayan, tone and voice. November 26, 2024. Binanatan nila si BBM, binanggit pa yung tatay, the Marcoses are blah, blah, blah. Senator Bongbong Marcos, ito yan, like father, like. Ito yung command. Ito yung amplify ng mga troll. Ginawa nga. Di ko alam na, ano ba yan? Di ko nga mabasa eh. Parang di ko naman alam yun, baka kayo lang gumawa niyan. Nakita nito, maniniwala. Si Presidente, bababa talaga yung survey. Kahapon, ginamit na naman. Ginamit na naman kahapon. Binaba na ng 20 pesos yung bigas. May order na naman mga ganito. Banatan niyo yung mga bigas na yan. So, ang dami na naman nagalit. So, teka, hindi namin binabanatan yung bigas ng walang kapararakan. Ika nga. Di kami bumabanat ng walang kapararakan dito. Tolentino. Binabanatan namin yung bigas na yan dahil merong kami mga dahilan. Kami merong mga kilalang magsasaka. Kami naiintindihan namin kung paano gumagana ang agrikultura. Okay? Hindi kami bumabanat dito na yung tipong trip lang namin banatan. Hindi ganon. Ikaw naman, oo. Hindi ganon gumagana yon, Tolentino. Hindi ganon yun. Panoorin mo yung mga video ko, ulitin ko na naman sa'yo. I-explain ko na naman kung bakit budol yung rice nyo na yan.